umpisahan na po agad natin mga kababayan, ito pong ating talakayan. Alam nyo ba, marami ang nadismaya dito po mga kababayan sa Tulfo Brothers. Bakit? Kasi ang akala ng mga kababayan Pilipino, etong dalawang Tulfo mga kababayan ang magiging boses ng taong bayan dyan po sa Senado. Kaso nga lang ang problema, iba po yung nasaksihan ng mga kababayan Pilipino po natin. Lalo na etong si Senator Erwin Tulfo na kung saan isa po ito sa gustong matuloy yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. At isa po ito sa nagsasabi na gusto niyang masilip yung mga ebidensya. Pero ang nakakapagtaka dito, bakit biglang nag-iba yung tono mga kababayan ni Senator Erwin Tulfo? So ngayon, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa Pinas News na kung saan sabi po dito, Tulfo Brothers voted yes. Ang boto ko ay hindi para iabsuelto si VP Sara. Yan daw po yung sabi mga kababayan ni Senator Erwin Tulfo. So talaga ba? Yan yung tugon naman na mga kababayan Pilipino po natin. Talaga bang ang boto na yes ni Senator Erwin Tulfo para hindi iabsuelto etong si Sara? Or talagang sumama lang talaga siya mga kababayan sa majority ng mga kasamahan niyang senador na suportahan na ibaon na lamang mga kababayan sa limot yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ito, pakinggan po natin mga kababayan itong balitang ito na nakita po natin. I-play na po natin. Kung pwedeng pumikit na lang sa harap ng isang tahasang paglabag sa ating saligang batas. May kapangyarihan, may lusot. Kapag mataas ang posisyon, ito, pakinggan nyo to. kung pwedeng pumikit na lang sa harap ng isang tahasang paglabag sa ating saligang batas. Kapag may kapangyarihan, may lusot. Kapag mataas ang posisyon, immune sa tanong o investigasyon. Tama na. Panahon na ang baguhin ito. We must accord the decision of the Supreme Court the same respect that they give the laws that we enact as the legislative. The decision is very clear. No impeachment court was validly convened. That's my vote. Grabe, sakit no? Inyong Pangulo, mga kapwa kong senador at sa sambayan ng Pilipino. Bumoto po ako ng yes sa motion na sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Duterte. Ito po ay hindi sa gusto kong iligtas ang Vice Presidente, kundi dahil malinaw ang sinasabi ng ating batas at mas malinaw pa ang desisyon ng Korte Suprema na ito po ay labag sa konstitusyon. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, tama yung sinasabi ni Atty. Clark Castro, yung mga senator judge para maging absuelto kahit papaano sa galit ng mamamayang Pilipino, nagtatago po sila sa naging desisyon ng Korte Suprema at ito po yung isang patunay dito. Kasi parang anong nangyayari, hugas kamay na lang mga kababayan yung ginagawa po nila. Alinsunod po sa one-year bar rule, hindi maaring magsampa muli ng impeachment complaint ng 1 taon matapos ang naunang reklamo. Ayon po sa kataas-taasang hukuman, ito ay nalabag. At bilang mambabatas, hindi ako pwedeng pumikit na lang sa harap ng isang tahasang paglabag sa ating saligang batas. Yan yung sabi nila. At para saan o ano pa ang saysay ng panunumpa natin noong nakaraang linggo sa tungkulin na nakasaad doon na that I will protect and defend the Constitution kung ito ay susuwin lang naman natin. Ngunit, linawin ko ito. Ang boto kong ito ay hindi para iabsuelto si VP Sara Duterte. Sa totoo lang po, gusto ko siyang humarap sa paglilitis upang maipaliwanag ang mga issue upang sumagot sa mga tanong ng taong bayan at upang harapin anumang pananagutan kung ito'y nararapat. Eto mga kababayan kong Pilipino, ano masasabi ninyo sa sinasabing ito ni Senator Erwin Tulfo? Kasi in my personal opinion mga kababayan, yung sinasabi nila na nakalabag ang Kamara dahil hindi inaksyonan yung 3 naunang impeachment mga kababayan at nalabag yung 1 taon. Ang sinasabi po nila, maliwanag naman po kung pakikinggan ninyo yung sinasabi ng mga eksperto pagdating sa pagpapaliwanag about po dito na magiging labag lang mga kababayan sa saligang batas kung ginalaw yung naunang 3. Kaso ang problema mga kababayan, hindi naman po ginalaw yon. At ang pinagtuunan ng pansin, di umano mga kababayan, yung pang-4
na impeachment, which is yun po yung pinagbutohan na nakakuha ng halos 1/3 na mga na pirma or boto galing sa mga kongresista diyan po sa Congress. Kaya nga po kung titingnan nyo na i-transmit agad-agad diyan po mga kababayan sa Senado. At ngayon maliwanag sa isipan na mga kababayan Pilipino po natin na ang may obligasyon para magtrabaho at trabahuin yung impeachment ay walang iba kung hindi ang Senado. Parang napakasakit naman sa mga kababayang Pilipino po natin na yung mga nakikita ninyo na senador na dapat ay magiging boses ng mamamayang Pilipino sa Senado, ganito na po yung sinasabi. Biruin nyo ang ginagamit kasi nila dito yung naging desisyon ng Korte Suprema. Sabay hugas kamay ng konti para nang sa ganon, hindi sila mapag-initan ng sambayan ng Pilipino. Pero maliwanag naman sa isipan ng mga kababayang Pilipino po natin na dapat talaga mga kababayan ang Senado, una pa lang ay inaksyonan na po ito at hindi nila dinelay, tapos ang plano lang pala sa huli, i-dismiss or ibabaon sa limot. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dahil ang paninilbihan sa taong bayan ay hindi po pribilehiyo, kundi isa ring pananagutan. Public service is not just a privilege, rather it carries also huge responsibilities. Sa loob po ng mahabang panahon, nasanay na ang ilang matataas na opisyal kapag may kapangyarihan, may lusot. Kapag mataas ang posisyon, immune sa tanong o investigasyon. Tama na. Panahon nang baguhin ito. Alam nyo yung sinasabi dito ni Senator Erwin Tulfo, parang siya lang din mga kababayan yung kumakain yan. Kasi sa ginawa ng Senado mga kababayan, binigyan nila ng pagkakataon itong si Sara Duterte na maging immune sa katanungan ng sambayan ng Pilipino. Parang pinatunayan nila mga kababayan na si Duterte ang nangingibabaw kaysa sa batas dahil po sa ginawa ng Senado. Kasi kung pakikinggan nyo lang sana ang hinanain at panawagan ng sambayan ng Pilipino, hindi sana ganyan yung ginagawa ninyo sa Senado. Biruin nyo, akala ko itong si Senator Erwin Tulfo ang isa sa buboto mga kababayan para mag-proceed ito pong impeachment at magkaroon ng trial. Akala ko isa siya sa susuporta sa gustong mangyari ni Tito Sen. Kaso nga lang ang problema, nagkamali tayong lahat. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento. Wait lang, sabi dito, pag mahirap, nagnakaw, kulong, pagpulpol, ligtas sa kaso. Parang nakaka-relate ako dyan mga kababayan. Wait lang pakita ko sa inyo. May nakita akong ganyan. Eto, pag mahirap nga naman, automatic mga kababayan, kulong. Lalo na yung nangumit ng isang corn beef ata yun. Yung nakulong mga kababayan dahil sa isang corn beef. Wait lang. Eto, pakita ko sa inyo. Yan. Ito. Ganito ka hindi patas mga kababayan ang sistema sa Pilipinas. Pasintabi sa mga matatamaan, pero yun po yung totoo. Eto, panoorin nyo. Yan. Kulong. Yung nagnakaw ng corn beef. Yan. Kulong. Ayan. Kita niyo mga kababayan nang umit ng corn beef, kulong mga kababayan. Ito pa, tuloy pa natin. Yung nagnakaw ng mangga. Oy, oo, Kulong. naalala ko yun. Isa pa Yan pa. Yung nagnakaw na tesorero po sa barangay 20,000. Kulong. Yung Diba? nagnakaw ng bilyon elected. Di ba? Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, yan yung isang patunay na talagang hindi patas yung sistema dito sa Pilipinas. Bakit? Yung nangumit mga kababayan ng corned beef, kulong. Nanguha ng mangga, kulong. Yung tesorero mga kababayan, kulong. Pero yung nagnakaw mga kababayan ng milyon-milyon, pinoprotektahan pa. Di umano. Diba? Ganyan po hindi patas ang sistema dito sa Pilipinas. Ngayon, balik tayo dito. Paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. O yan yung hindi ninyo ipinagkaloob. Sa totoo lang, sa ginawa ng mga senators, yan yung hindi ninyo ipinagkaloob kay Sara Duterte. Ang linisin yung kanyang konsensya, linisin yung kanyang pangalan sa mata ng napakaraming tao. Kasi biruin nyo
Gaya nga ng sabi ko kanina dun sa una nating live, tuwing babanggitin ang pangalan ni Vice President Sara Duterte, ang iisipin or papasok sa isipan ng mga kababayang Pilipino po natin ay yung 125 million pesos na ginasta sa loob ng 11 araw at hindi maipaliwanag kung saan po napunta. Tapos ngayon, tuwing maaalala yan, syempre ng mga matatanda na nakafocus ngayon sa issue ng impeachment mga kababayan, hindi nila maiiwasan na maikwento yan sa kanilang mga apo. At hanggang sa kaapu-apuhan nila, matatanim sa utak ng mga apo nila na si Sara Duterte nagtago sa likod ni Mary Grace Piatos para makapangumit ng pera sa kaban ng bayan. Pera ng mamamayang Pilipino. At pinagtakpan di umano ng kanyang mga kaalyado na senador. Di umano Anyway, pagpatuloy pa natin. Ang boto kong yes ay hindi pagtatanggol sa kanya, kundi pagtatanggol sa legalidad ng proseso. Hindi po ito ang wakas. Kung may basihan at sa tamang panahon, hindi po ako magdadalawang isip na suportahang muli ang isang lehitimo at makatarungang impeachment. Dahil ang pamahalaan po ay para sa taong bayan, hindi po para sa iilang nasa puder. Maraming salamat at mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Ba't kayo bumoto ng yes? 'Di ba? Kung ang Senado ay para sa mga kababayang Pilipino po natin, bakit kayo bumoto ng yes? Dapat nagkaroon muna sana ng trial bago ninyo sinubukan bumoto ng yes. Ano po para lang idepensa itong si Sara Duterte? Sana pinagbigyan nyo man lang ang mga kababayang Pilipino po natin kasi sinasabi ninyo ang Senado para sa taong bayan. Ano ba ang sinasabi ng taong bayan? Dapat magkaroon man lang ng trial para masilip man lang yung mga ebidensya. Kung gaano ba katotoo yung mga accusation kay Vice President Sara Duterte para taong bayan na po mismo ang magsabi kung ano ba talaga ang tama at mali base sa nakita at nasaksihan nila ng mga ebidensya. Kaso ang problema, hindi nyo po ipinagkaloob yun. Bagkos mas inisip ninyo na itago na lamang at ibaon sa limot yung impeachment na yan. Okay na nga sa taong bayan kung i-acquit ninyo si Sara sa huli, ang mahalaga makita lang yung mga ebidensya. Kaso ang problema, hindi ninyo ibinigay yung gustong mangyari ng sambayan ng Pilipino. At hugas kamay na lamang yung mga sinasabi ninyong yan. Maraming salamat, Senator Erwin Tulfo, Pinong Sekretaryo. Senator Tulfo, Rafi. Senator Rafi Tulfo is hereby recognized to Ito pa. explain his vote. Mr. President, my vote is yes. Let me explain my vote. My dear colleagues, in our Constitution, the sovereign Filipino people agreed to establish a government that will run our country. Malinaw dito kung ano ang kapangyarihan ng bawat sangay. Ang legislatura ang tagagawa ng mga batas. Ang ehekutibo ang tagapatupad ng batas. On the other hand, ang Korte Suprema naman ang taga-interpret o tagapaliwanag ng batas kapag may hindi malinaw dito o may pagtatalo kung paano ito ipapatupad. Kaya naman, ang respeto ng bawat sangay ng gobyerno sa isa't isa ay mahalaga upang tuloy-tuloy ang maayos na pagpapalakad ng ating gobyerno. Gamit na gamit ba mga kababayan yung desisyon ng Korte Suprema? Yung ruling na inilabas ng Korte Suprema, gamit na gamit ba? Gamit na gamit. Pero hindi natin mga kababayan, ito para lang klaro sa mga kababayan Pilipino po natin. Baka sabihin ng iba, hindi natin inirerespeto yung desisyon ng Korte Suprema. Gaya nga po ng sabi ko kanina, uulitin ko po ulit, pwede po nating irespeto yan at inirerespeto po natin yan pero mahirap pong tanggapin yan. Lalo na at marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang nananawagan na dapat po ay matuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte kahit bahaw na bahaw na. Alam niyo yung bahaw na kung sa kanin sobrang lamig na paglipasan na dahil nga dinelay mga kababayan at hindi po inaksyonan agad. Alam niyo kahit bahaw na yan nakatingin pa rin at tumaasa pa rin ang mamamayang Pilipino na uusad at makikita nila ang sinasabi ng ebidensya. Under the Constitution, it is the House of Representatives that shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Wala po tayo papel sa proseso na yan. Our Diba? role only comes when a valid articles of impeachment complaint is filed before us. Mr. President,
the case before the Supreme Court is about the impeachment initiation procedure before the House of Representatives. Whether a case of impeachment has been initiated according to the text and spirit of the Constitution. Of course, I will not delve into the correctness of the decision of the Supreme Court, but I believe it is Oh. within their authority to interpret the Constitution and declare whether the actions and processes before the House is constitutional. And so, we must accord the decision of the Supreme Court. Senator Rapi Tulfo, Senator Erwin Tulfo, basahin natin yung sinasabi ng mga kababayang Pilipino po natin. Sobrang disappointed kaming mga bumoto sa'yo. Ayan no, sinasabi ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi alam nyo, ang branding ng Tulfo, pag sinabi kasing Tulfo mga kababayan, nandyan yung tapang eh. Nandyan yung paninindigan at nandyan yung sinasabing independiente. Nakukuha nyo yung pinupunto natin, yung pagiging independent. Eh ngayon, parang ang nangyari kasi dito mga kababayan, sumamo na lang sila at nakiisa sila dun sa sinasabi ng majority na kung saan mga kababayan sumusuporta para i-archive itong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Eh ang inaasahan pa naman ng mga kababayang Pilipino po natin, sila yung unang maninindigan at sasabihin na, teka lang, kailangan makita ng taong bayan yung mga ebidensya. Kailangan ipasilip natin sa taong bayan sa pamamagitan ng trial. O kung wala siyang kasalanan, saka natin i-dismiss to. Saka natin sabihin na walang basis yung mga ebidensyang yan. Eh ngayon, ang gusto mangyari ng taong bayan, makita yan, pagbigyan natin ang sambayan ng Pilipino kasi minsan lang mag-request ang mamamayang Pilipino sa atin ng mga binoto nila. Di ba dapat ganon? Eh ang problema hindi eh. Ganito yung nakita nating lahat. The same respect that they give the laws that we enact as the legislative. Diga? That is the scope and limitation of our powers. Having said that, allow me to go to the clear, dispositive portion of the decision. Sa dulo po ng 97-page decision, ito po ang sinabi ng ating Korte Suprema. Una, the articles of impeachment are unconstitutional and are deemed null and void ab initio. In other words, walang bisa nung simula pa lang. Nakita nyo? Second, the court said, the Senate did not acquire jurisdiction to constitute itself into an impeachment court. Ibig sabihin, hindi nagkaroon ng Senado ng kapangyarihang maglitis bilang impeachment court. Mr. President, Eh paano nga magkakaroon ng kapangyarihan ng Senado na maglitis? Hindi naman nila sinunod yung fourth with na sinasabi. Diba? Lahat kayo mga kababayan, saksi nung umakyat sa Senado, na i-transmit sa Senado yung mga article of impeachment. Kaso nga lang ang problema, hindi naman umaksyon ang Senado agad-agad. Pinatagal pa nila kung sa kanin, binahaw pa nila. At ngayong inaamag na, sa kanila mga kababayang gustong itapo na lang. Parang ganyan yung nangyari. 'Di ba? Nung na-transmit sa Senado, ano ba sinasabi? Forthwith ayon sa saligang batas. Pero ano nangyari mga kababayan? Yung forthwith naging 4 days, naging 4 weeks, naging 4 months hanggang sa na-i-archive na. 'Di ba? Anyway, ituloy pa natin. I agree that we should abide by the decision of the court to avoid any constitutional crisis. And if I were to take the duty to my heart, I believe the decision is very clear. No impeachment court was validly convened. That's my vote. With that said, however, there are concerns raised regarding the decision. So it is important for the Supreme Court to address these concerns. I have faith in the Supreme Court that it will perform its mandate. That's all. Thank you, Mr. President. Ayan. Diba, kita nyo mga kababayan, yung dalawang Tulfo na inaasahan natin magiging boses ng mamamayang Pilipino sa Senado at isa sa maninindigan bilang independiente dahil nga ang paniniwala nila ang Senado ay para sa taong bayan at hindi para sa kung kanino man. Ang nangyari mga kababayan dito, sumama sila sa majority, sumama sila sa mga kaalyado ni Sara Duterte para i-archive yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte na ayon kay Tito Soto mukhang malabo ng mahugot dahil nga mga kababayan yan ay pagdidesisyonan pa rin ng mga senator judge kung sakasakali. So ngayon, maliwanag naman mga kababayan na ang dalawang Tulfo sa Senado ay bumoto ng yes para itago
Yung article of impeachment, laban po kay Vice President Sara Duterte. Yung impeachment, laban po kay Vice President Sara. Ibig sabihin, bumoto sila para patayin yung impeachment. Ganun lamang po kasimple. So kayo na ang bahalang humusga mga kababayan. Nakakapanghinayang lang kasi naandudun yung ano nila eh. 'Di ba? Naandudun yung pagtingin at pagtitiwala sa kanila ng mga kababayang Pilipino po natin. Umaasa ang taong bayan na ang magiging desisyon ng mga tulfo talagang mga kababayan nakadikit doon sa kanilang branding na may solid na paninindigan. Kaso ang problema, mukhang nawala po ata yon dito sa issue ng impeachment.